na ang matanda at ang dagat ay pakikibaka sa determinasyon. Ang nobela ay nagpapakita ng pakikibaka ni San Diego sa buhay at sa kanilang determinasyon na magtagumpay sa kabila ng hamon at pagdurusa. Pangalawa ay katatagan at pagmamalaki. Si San Diego ay nagpapakita ng katatagan at pagmamalaki sa kanyang mga ginagawa kahit siya ay matanda na at hindi gaanong produktibo. Pangatlo ay buhay at kamatayan. Ang nobela ay nagpapakita ng siglo ng buhay at kamatayan kung saan si San Diego ay nakikipaglaban sa isang higanteng isda na sumisimbolo sa buhay at kamatayan. Pang-apat ay pag-asa at pagbabago. Ang nobela ay nagpapakita ng pag-asa at pagbabago sa buhay ni San Diego kahit siya ay nakaranas ng pagkatalo. Pang-lima ay tao at kalikasan. Ang nobela ay nagpapakita ng relasyon ng tao at kalikasan kung saan si San Diego ay nakikipaglaban sa dagat at sa mga nilalang nito. Dumako naman tayo sa damdamin na naipapakita sa ating napanood ng nobela. Una ay pagmamalaki at katatagan, determinasyon at pagpupursigi, pag-asa at optimismo, pagtanggap at pagmumuni-muni, pagkatalo at pagdurusa. Pamamaraan, realismo, pangalawa ay simbolismo, paglalarawan, pagtutulad at pagwawakas, minimalismo, at pagiging makatotohanan. Ang pananalita na ginamit ay payak at simple, makatotohanan at direkta, may simbolismo at metapora, may imahe at paglalarawan, nakakainganyo at nakakaantig, at panghuli ay ang simbolo. Ang simbolo na ginamit ay higanteng isda, dagat, bangkang pangingisda, mga pating, kamay ni San Diego, at balangkas ng isda. At ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang nobela na ang pamagat ay Sa Mga Kuko ng Liwanag. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin ang video upang mas lalo natin maintindihan kung ano nga ba napapaloob sa nobelang ito. Suring basa sa akdang Sa Kuko ng Liwanag na isinulat ni Edgardo M. Reyes. Narito na ang suring basa sa akdang Sa Mga Kuko ng Liwanag na isinulat ni Edgardo M. Reyes. Lumabas sa unang pagkakataon bilang isang serye sa mga pahina ng Liwayway Magazine ang nobelang Sa Mga Kuko ng Liwanag. Isinalaysay nito ang buhay pakikipagsapalaran ni Julio at Ligaya na kapwa galing probinsya. Kinakatawan nila ang libu-libong kapuspalad na nakipagsapalaran sa Maynila. Pagkalipas ng ilang panahon na hindi nakapagpadala ng sulat si Ligaya sa kanyang mga magulang at pati na rin kay Julio, naisip nito na sundan sa Maynila si Ligaya upang hanapin. Sa paghanap ni Julio ay naharap siya sa realidad ng buhay sa lungsod. Tulad ng ipinahihiwatig ng pamagat ng nobela, maaakit siya sa mga magagandang liwanag ng Kamaynilaan. Totoong may nilalaman ang pagkakasulat ng Sa Mga Kuko ng Liwanag. Ang mga simbolong tulad ng gusali na unti-unting nagagawa mula sa mga sangkap o materyales nito na bakal, graba at semento na sa bandang huli ay magiging mistulang Panginoon pa ng mga kamay at katawang humugis nito. Ang alamat ng esterong walang nagmalasakit sa tandaan na sa kaitiman ay maaaring nagsisimbolo na rin mismo sa kaibuturan ng lungsod. Tunay na nahuli ng nobela ang ingay at kalaswaan ng Maynila. Talagang tugma ang pagsasalarawan nito sa mga lugar, pangyayari at tauhang mapupuntahan, mararanasan at makikilala ni Julio at Ligaya. Ibinigay nito sa mambabasa ang isang makatotohanang buhay sa lungsod ng mga pangarap at kasawian. Kung babasahin muli ang nobela, maiisip na maaari pa ring mangyari ang kwento nito sa kasalukuyang panahon. Baguhin lamang ang mga pangalan ng kalye sa mga kasalukuyang pangalan nito. Bigyan lang ng cellphone sina Mr. Balahadja at Mrs. Cruz. Gawin lang mas moderno ang tindahan ni Atek. Pasakayin lang kahit minsan si Julio sa LRT at iba pa. Sa tingin ko pa nga, kung mas makakaisip mang gawin, muling pelikula ang librong ito, magiging swak pa rin ito sa panlasa ng masa. Kung lubog man sa dumi o alikabok ang Maynilang inilarawan sa nobela, mayroon pa ring liwanag o pag-asang nagpupumilit na umilaw dito.
Ang mga nakilala ni Julio na mabubuting tao, kapos man sila sa material na mga bagay at kahit hindi nila halos maitawid ang kanilang mga sarili sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, nagagawa pa rin nilang magbigay ng tulong at kabaitan kay Julio. Tunay na isang mabisa, walang kupas at makatotohanang salamin ng lipunan ang nobela. Mabisa sapagkat hindi nito itinatago ang katotohanan, bagkus ipinapakita nito sa mga mambabasa sa paraang hindi ito maaaring isantabi. Sa makatotohanan nitong pagkakasulat, wala kang magagawa kundi harapin at tanggapin ito. Totoo na malungkot mang isipin, kwento ito ng libu-libong Julio at ligayang ipinadpad ng kapalaran mula sa kanilang tahimik ngunit napakahirap na buhay sa probinsya patungo sa buhay na hindi nila akalain na mas magiging mahirap pa. Makatotohanan ito sapagkat hindi nito inihihiwalay ang sarili sa realidad ng lipunang sinasalamin nito. Tinatalakay dito ang di makatarungang sitwasyon ng mga manggagawa, ang kaawa-awang kalagayan ng mga maralitang tagalungsod, ang diskriminasyon ng ilang tao at ang bulok na sistema ng pagpapatakbo rito. Ngunit higit sa lahat, ipinapakita ang pagkamakatotohanan ito sa katauhan ni Julio at sa kung paano siya kumilos at tumugon sa mga nangyayari sa kanya. Hindi siya walang kibong biktimang nagpapadala lamang sa kanyang kapalaran. Hindi siya ang taong tama at wasto lamang ang gagawin ano paman ang mangyari sa kanya. Hindi si Ibarra si Julio na iniinda lamang ang mga kasamaang idinudulot sa kanya ng kanyang mga kaaway. Ngunit hindi naman siya si Simon na naniniwalang kasamaan din ang dapat iganti sa kanyang mga kaaway. Gusto natin panoorin at marinig ang pangalawang lumala na sa mga kuko ng liwanag. At ngayon akin namang ibabahagi kung ano nga pang importanteng napapaloob dito. Sa mga kuko ng liwanag, isang nobelang Pilipino na isinulat ni Edgardo M. Reyes noong 1986. Ang kwento ay umiikot kay Julio, isang mangingisda na lumuwas ng Maynila upang hanapin ang kanyang kasingkahan na si Ligaya. Naging biktima si Ligaya ng protestasyon at pinagsamantahan siya ng isang mayamang insek na si Ate. Sinubukan ni Julio na iligtas si Ligaya ngunit nabigo siya. Sa huli, namatay si Ligaya at nagdulot ito ng malaking galit at paghihiganti kay Julio. Pumunta si Julio sa bahay ni Ate at pinatay ito. Ngunit siya naman ang pinatay ng mga kalapit na tao. Mga tauhan, si Julio, isang probinsyano na lumuwas ng Maynila upang hanapin ang kanyang kasintahan. Ligaya, kasintahan ni Julio na naging biktima ng protestasyon. Atong, isang kaibigan ni Julio na nagpakita ng kabutihan at malasakit. Paul, isang kaibigan ni Julio na nagtulong sa kanyang paghanap kay Ligaya. Mga tagpuan, Maynila, ang lungsod kung saan nagpunta si Julio upang hanapin si Ligaya. Construction site, ang lugar kung saan nagtatrabaho si Julio at ang kanyang mga kaibigan. Bahay ni Atong, ang lugar kung saan pamansamantalang tumira si Julio sa Maynila. Bahay ni Ate, ang lugar kung saan pinagmamalupitan si Ligaya. Paglalakbay ni Julio, lumuwas si Julio sa Maynila upang hanapin si Ligaya. Paghahanap, nakakaharap si Julio sa mga pagsubok sa Maynila tulad ng kahirapan at kawalan ng trabaho. Pagtuklas, natuklasan ni Julio na si Ligaya ay naging biktima ng protestasyon. Paghihiganti, pinatay ni Julio ang kinakasama ni Ligaya na si Ate. Kasukdulan, pinatay ni Julio bilang ganti sa pagkamatay ni Ligaya. Tema, ang tema sa nobela na sa mga kuko ng liwanag ay naglalarawan sa mga paghihirap at pagsubok na kinakaharap ng mga mahihirap sa lipunan, particular sa Maynila. Pinapakita sa kanilang paghahanap buhay, pag-ibig at pag-asa sa gitna ng kahirapan at kawalan ng hustisya. Una ay ang lungkot dahil sa mga paghihirap at trahedya na dinaranas ng mga tauhan. Galit dahil sa pagsasamantala at kawalan ng hustisya sa lipunan. Pag-ibig. Ang wagas sa pag-ibig ni Julio kay Ligaya ay isang kapangyarihang tema. Pagdadalamhati. Ang nobela ay nagtatapos sa isang malungkot na wakas na nagpapatawag ng pagdadalamhati. Pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ni Julio sa paghahanap kay Ligaya ay nagpapakita ng kanyang determinasyon at pagmamahal.
Ang pananalita na ginamit sa pangalawang nobela na sa mga kuko ng liwanag ay makatao, pambansa, kolosyal, diretso, at matalinhaga. Ang naman ang ginamit ay kuko. Sumisimbolo sa kahirapan, karahasan at pagsasamantala na nararanasan ng mga tauhan sa lungsod. Liwanag, kumakatawan sa pag-asa, kaginhawaan at kalayaan na hinahangad ng mga tao. Manila, ang lungsod na sumisimbolo sa mga pangarap, kasawian ng mga tao kung saan maaaring may pag-asa ngunit kasama rin ang mga pagsubok at pagdurusa. Estero, sumisimbolo sa karahasan at pagsasamantala na pumapalibot sa lungsod. Dito na nagtatapos ang Module 5. Salamat sa pakikinig!